Okay guys, welcome to Jay's Light. For today, mag-install tayo ng system rack or yung ating roof carrier sa taas. Mapapansin nyo dito, ayan, meron tayong system rack. So galing to dun sa nating sasakyan, which is yung Mobilio Spike. As of now, ang magagamit natin dun sa dati nating system rack is ito, a bar, tapos itong stay na tinatawag nila, and then ang pinaltan lang natin is yung hook. Ito, kiniklip lang na ganun yan sa gilid, and then lalagyan mo ng bolt dito sa gilid to. And then yung pinaka carrier natin, which is ito pa rin yung gagamitin natin. Pwede mong expand yung width. So tara, ikabitan natin. First of all, dito natin ikakabit yan sa gilid. Ayan. May mga clip yan dito sa gilid, may mga butas. Okay, so natanggal na natin yung clip. Angat mo lang yan. So pansin nyo yan yung butas. Ayan. So, ito lang yung lock niya yan. So be careful kasi masyadong manipis yan. Tendency mag-snap yan. So hindi nyo na magagamit. Then since sa akin nasukat ko na, alam ko na kung tatanggalin natin. Ingat lang po kayo, baka magasgas yung pintura. So kung mapapansin nyo guys, pinapatong lang to. Ayan. Make sure na balance yung pinagpapatungan nya. Minsan talaga pag ikli yung gamit natin na bar, may tendency na talaga na medyo kakapusin ka ng konti. Pero as much as possible, kung makakuha ka ng balance na pagpapatungan, parang to kalahati nasa may body, kalahati na dito sa may edge, okay lang. Kanina tinanggal natin yung pin, so itatapat lang natin yan dito sa paglalakan natin. Same din sa apat. So ikabitan natin yung hook, ganyan. Then sakto nyo doon sa butas, then pasok nyo lang yan dyan. Okay guys, so napansin ko yung original na lock pin ng Honda, hindi siya compatible. So tanggalin nyo siya, yung original. So pag bumili kayo ng hook, yung itong hook na to, hook pan tawag yan. So kasama sa box, may kasama siyang lock pin. Ayan. So ito yung gagamitin natin. Try natin. Pasok mo muna sa butas. Ayan, hindi na natatanggal yan. So nakastay na siya dyan. Ilalagyan na natin to ng bolt para mag-lock. Ilagay na natin yung mga lock pin sa ilalim. Hindi pa siya naka-fix pero meron akong gusto i-try. So tingnan natin kung sasara yung pintuan ng walang sinasabitan. Okay, so papansin nyo, hindi naman siya tumama. So nag-lock pa rin naman yung pintuan. Gamit natin yung ating original na bolt, medyo mahabang bolt, and then spacer. So at this point, isi-secure na natin yung apat na point ng ating system carrier. So first, lagay nyo muna to bolt, sasara nyo yan. So huwag nyo muna siyang sikipan kasi doon sa kabila kailangan same din. Nilagyan na natin tong bolt and then tong spacer na to. Gagamit tayo ng special tool na kasama dun sa system rack. Pihitin nyo lang yan hanggang mag lock. But before that, make sure na balance, kasi pag dito nyo lang sinikipan yan, may tendency na hindi balance yung sikip niya dun sa kabila. So habang ginagawa nyo yan, sisikip nyo rin dito sa kabila. Ayan, para balance. So dahil sa kabila, okay, nag-click. Ganyan. So balik tayo rito. Okay, so nag-click na, ibig sabihin sapat na yung kanyang sikip. Ginagamit natin itong special tool na to para hindi maging over torque o hindi gaanong sumikip yung ating bolt, ma-damage yung mga parts. So masikip na yan.
as you can see. So kahit yug-yugin niya yan, yug-yug niya yung sakyan, hindi siya natatanggal. Tapos natin yung harapan, sa likuran naman. Okay guys, so right after that, ito pa rin yung gamit natin before, is yung lock. So mapapansin nyo meron siyang susian dito. Dito papasok yan. Yan. And then adjust nyo na lang. Gamitin nyo ulit to. Luwagan nyo ng konti, obvious na sa angulo. Yan, pumasok na. Meron tayong susi dito. Ayan. Ginagamit natin to para hindi manakaw yung ating system rack. Since naka-bolt lang yan, napakadaling tanggalin. 4 na point meron yan. Okay guys, so nailagay na natin yung ating lock. After that, buo na yung ating base na pagpapatungan ng ating carrier. Ayan, nailagay na natin yung base. Nilagay na natin tong ating pinaka carrier. Papansin nyo, bitin siya, no? Pero fully adjustable yan. Nilagay na natin yung ating carrier. So sisikipan na lang natin yung mga bolt. Naikabit na natin, tapos na. Ayan na, yung itsura nya. By the way, yung mga interesado maglagay ng system rack, make sure na alam niyo yung height ng sasakyan nyo bago kayo mag-install ng ganito. Kasi along the way, baka maging abala sa inyo yung lalagay ng ganito kasi limited na yung mapupuntahan yung mga parking spaces, lalo na kung nakatira kayo sa city. If ever meron kayong mga questions, don't hesitate, mag-leave lang kayo ng comment sa ibaba, and I will try na sagutin. Okay, so thank you for watching and see you on the next one.